Isang malakas na malakpak po sa ating Diyos na buhay. Amen. Maipagbukas po kayo sa akin sa Exodus 33, verse 12. Amen. Ito po ang sabi dito. Amen. Ang title po nito, nangako si Yahweh na sila'y papatnuban. Amen. Ang sabi po dito, sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa akin, pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupain, ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang mga kapulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin, at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap ko, sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo at bibigyan ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kami paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami ay naiiba sa lahat ng mga bansa. Verse 12. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Palakpakan po natin ang sinabi. Amen. Ganyan pa ba, no? Amen. Balik po tayo, no? Napakaganda po ng sinasabi dito, no? Na pangako ng Panginoon na kanyang sa buhay ni Moises. Church, no? Kilala naman po natin si Moises. Alam po natin na siya po'y tinawag, pinili ng Panginoon sa kabila ng kanyang kahinaan. Ano yung kahinaan ni Moises, no? Sa Exodus 3, kung ating pong babasahin ang Exodus 3 verse papaba po, na nandun po nung tinawag po ng Diyos si Moises. Ang sinabi nandun ni Moises na, ako, Panginoon, gagamitin mo pang kausapin yung paraon. Ang sabi niya, Lord, Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Kumutal-mutal ako, hindi ko kaya. Amen. Pero nakita doon ng Panginoon, no, na talagang si Moises po na kanyang pinili ay kanyang sinamahan. Amen. Na sa kabila na sa kanyang kahinaan, nakikita po natin dito, no, na ginamit po ng Diyos si Moises upang ilabas ang kanyang bayan, amen, sa lugar ng mga Ehipto. Alam naman natin, church, na sa lumang tipan, kaliwat kanan po ang digmaan na kanilang kinaharap. Kaliwat kanan po ang kanilang mga hirap na dinanas. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Yahweh, amen, nakita ko ang lahat ng paghihirap, lahat ng sakit na naramdaman, naranasan ng aking bayan. Amen. Alam ko lahat ng kanilang mga dinitiis. Amen. Narinig ko ang kanilang pagdaing. Amen. Kaya tinawag niya si Moises para palayain, para gamitin upang makalaya ang bayang Israel. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon, no? Minsan gagamit ang Diyos ng isang lingkod niya para lumaya ka. Wala po akong tao dito. Amen. Na minsan sa ating buhay, akala mo, amen, na may mga taong ginagamit ang Diyos upang sa ikalalaya mo, upang sa ikabubuti mo. Pinuhin mo, si Moises, hindi siya magaling magsalita. Ang sabi niya pa nga doon, na ang kanyang dila ay hindi tuwid. Amen, nandoon yun, pero nakita po natin doon kung paano po si Moises nagtiwala kay Yahweh na kayang-kaya siyang samahan nito. Amen. Amen. At ang sabi niya rin po, no, sa verse sabi niya po na, di ba sabi na dito ng Diyos, na nangangako ang Diyos, anong sabi niya kay Moises? Alam mo, napakagaling na siya, sabi po dito ni Moises. Kaya ang sabi niya, kung hindi niyo po kami sasamahan, Panginoon, huwag mo na lamang kami paalisin dito. Alam mo, siya sabi lang dito ni Moises kung bakit niya yung sinabi. Kasi naniniwala siya. Ang nais niya, amen, na yung pagsama ng Diyos ay maranasan niya. Amen. Anong sabi dito ni Moises? Panginoon, amen, kung hindi kami magtatagumpay, kung hindi mo kami sasamahan
sa aming pupuntahan, huwag nyo na lang kami patuloyin. Huwag nyo na lang kami papuntahin roon. Pero nakita ko po dito, naninigurado lang po si Moises kasi gusto niya malaman niya kung talagang pinalulugdan siya ng Panginoon. Amen. Na makita po natin dito, no, nangako ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Sige, sasamahan kita. Sige, ano sabi ng Diyos? Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Amen. Church, napakagandang pangako ng Panginoon sa buhay natin, hindi lamang po sa bayang Israel. We believe, Church, na tayo ay spiritual servants, na isa sa ating buhay para tayong si Moises. Na hindi minsan iniisip mo, Lord, totoo ba tinawag mo ko? Lord, totoo ba pinili mo ko? Amen. Minsan natatanong ka sa Diyos na ito bang bagay na ito, pinagkalaw pa talaga sa ng Diyos. Pero ito yung nakita ng Panginoon, no? Na talagang tinitignan ng Diyos yung puso mo na kahit may kahinaan ka, tumutupad ka pa rin sa kanyang kalooban. Wala po ang tao. Amen. Alam mo, ang Diyos, hindi naman siya tumawag din ng magaling, hindi siya tumawag, amen, hindi siya tumawag ng, sabi niya nga sa Paraon, si Moises yung pinili niya, may kahinaan din. Katulad po natin, may kanya-kanya tayong kahinaan. Wala pang perfecto, amen. Pero no, dahil ang Diyos hindi siya nakatingin sa anong kakayanan mo, nakatingin siya sa puso mo na hanggang sumunod, magtiwala, manampalataya sa Panginoon. Amen. 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 Na nakita po natin dito no, sa buhay ni Moises. Nagpatuloy siya. Balik po tayo no, na ang sinasabi po rito no, ng pangako ng Panginoon no, na sa buhay ni Moises na isa lang na ay parating ng Diyos sa ating mga buhay no. Kung paano po nagtiwala si Moises sa Diyos na buhay. Amen. Na kaya niyang gawin. Amen. Kung paano po no, nagtiwala si Moises sa Diyos na kaya niyang gawin yung mga bagay, kaya niyang kaharapin yung mga bagay-bagay na yun. Tayo din naman po, kung gaano karami yung nilabanan ni Moises ng bayang Israel, kung gaano karami ang kanilang dinigma, maging sa ating mga buhay, kaliwat kanan ng digmaan. Pero kapag kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Amen. Amen? Magtatagumpay tayo. Ano tayo tinigro? Nangako si Yahweh na sila mapagtubayan. At sa pagpatubay ng Panginoon, naroon yung katagumpayan. Amen. Naroon yung pagsama ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo, church, ano sabi dito, no? Kung sasama kayo sa amin, ito ang sabi ni Moises, kung sasama po kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng bansa. Napakaganda kung ating pong iisipin na sinasabi dito ni Moises, no? Na may pagkakaiba po, amen, doon po sa mga lingkod ng Diyos, amen, na sinasama, may pagkakaiba po ang mayroong Diyos sa walang Diyos. Amen. Amen. Makita po natin no, kung paano may pagkakaiba. Kasi ang sabi dito ni Moises, may pagkakaiba. Sabi niya, kung sasama kayo sa amin. Amen. Ang sabi niya, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Church, galing no. Kapag kasama mo wala ang Panginoon, naiiba ka. Amen. Bakit? Naiiba ka. Amen. Dahil yung favor, yung pagsama ng Diyos ay nararanasan mo. Amen. Amen. Yung favor ng Diyos, nararamdaman mo na doon yung pagsama, yung pagmamahal, himala, amen, yung pagnubay ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, church, yung paano nasabi na may pagkakaiba doon sa mga pinili, may pagkakaiba doon sa anak ng Diyos, hindi anak ng Diyos, may pagkakaiba doon sa mayroong Diyos sa walang Diyos. Makita po natin noon nung panahon na ang bayang Israel po ay nasa Egypto, nung ang Diyos po nagpadala ng sampung salo. Ano po nakita natin doon? Kung ang bayang ng Egypto sinasalo, pero ang bayang Israel protektado ng Panginoon. Amen. Amen. Protektado ng Panginoon. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung sino ka nang ililigtas at sino ka niyang sasamahan. Amen. Mabuhat ang tao. Alam ng Diyos, sabi nga kay Moises, isasamahan kita dahil kilalang kilala kita. Hello, church, maging sa ating buhay, alam ng Diyos, amen, ang lahat ng ating mga nararanasan. Alam ng Diyos lahat ng mga bagay na dinaranas mo, bigat, problema, alalahanin, alam mong digmaan, kaliwat kanan. Pero alam na, naniniwala po ako kung paano po pinagtagumpayan
Diyos ang bayang Israel, si Moises, kayang-kaya rin niya pagtagumpayin. Amen po. Napakasarap ng pangako ng Panginoon na church. Ito lang po ang sinasabi ng Panginoon no, sa ating buhay. Amen. Na talagang nasa buhay na ito, no, na tayo po'y laging nagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Kung paano po pinanghawakan ni Moises na saan man siya pumunta, church, ano man ang kanyang gawin, amen. Sa man sila pumunta ng bayang Israel, ano man ang kanilang kaharapin. Alam niyo, church, no, kung sinasabi ng Panginoon doon, minsan, no, ang daming kwento rito sa lumang tipan na sinasabi ng Panginoon, pumunta ka sa ganito, digbain niyo to. Alam niyo, church, no, napakagaling sa buhay ni Moises. Kahit hindi niya alam yung mangyayari sa kanya, sa pupuntahan niya, nagpapatuloy pa rin siya. Amen. Kahit dahil naniniwala siya. Amen. Nagpapatuloy pa rin siya dahil naniniwala siya na kasama niya ang Panginoon. Amen. Tuloy lang. Minsan sa ating buhay, no, na nagdadaw ka sa sarili mo, Lord, tutuloy ba ako? Lord, ito bang pangarap na to ay minsan sa ating buhay, sa ating mga pangarap, sa ating mga sarili, minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, kalooban mo ba to? Ito ba yung will mo sa buhay? Hindi ko alam yung mangyayari sa akin doon. Pero church, no, kung ikaw na nagtitiwala na nanampalataya sa Panginoon, kahit, amen, patuloy ka na umaasa sa Panginoon, amen, na ano ba yung mangyayari maganap, amen, nandoon, nagpapatuloy ka rin sa Panginoon. Na minsan sa ating buhay, no, nangangarap tayo, na Lord, na yung bagay na yun, gusto ko yun, pero hindi ko alam yung mangyayari. Pero dahil nagtiwala ka sa Panginoon, yung bagay na yun, inihanda na ng Panginoon. Amen. Amen. Inihanda na ng Diyos. Alam mo, church, ikaw na ng Diyos natin yan sa future mo. Hindi mo nakikita yung hinaharap, pero ang Diyos, alam niya yung bagay na kanyang paglalagyan sa iyo at sa akin. Amen. Alam ng Diyos. Sa buhay ka ni Moises hindi nila alam yung mangyayari doon, yung dinigmain nila, mga higante, kung ano-ano mga lahi, yung kanilang dinigma, kung ano-ano lugar yung kanilang pinuntahan. Pero dahil sila po'y nagtiwala, minanampalataya sa Panginoon, amen, at dahil sila pinalulugdan ng Diyos, si Moises po'y pinalulugdan ng Diyos, ano ginawa ng Diyos? Sila'y pinagtagumpay sa lahat ng kanilang tigaan. At yun po, meron po ang magandang pangako ng Panginoon, no, church. Bibigay ko na po sa susunod na tatayo sa buhay po ni Tatay Boy. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Tatay.